innovative appliances for laundry, cooking, and cooling. And at the heart of it all is the Whirlpool refrigerator, helping to keep your food fresh and your kitchen running smoothly day and night. With Whirlpool Zen inverter technology, it cools efficiently and saves energy. Whirlpool, American innovation that works for your lifestyle. Making your world a little easier. Whirlpool. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Nangunguna sa balita, opinyon, musika, impormasyon, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530, Radyo TV. Mga naglalakihang kaganapan sa maghapon, balita sa loob at labas ng bansa, business, sports at entertainment news. Hatid ng buong puwersa ng DZME News and Current Affairs at mga kapatid na himpilan sa Capital Broadcasting Center, like radio news FM stations nationwide sa Network Balita Alas 4. Network Balita Alas 4 nationwide. Magandang hapon Pilipinas, narito ang Network Balita Alas 4, araw ngayon ng Miyerkules, ika-24 sa buwan ng Setyembre taong 2025. Mula po sa bulwagang balitaan ng DZME Radyo TV, kami po ang inyong magiging tagapagbalita. Ako po si Juday Bernardo. At ako naman po, si Fremi Belamala. Sa ulo ng ating mga naglalakihang balita, DSWD nakahanda na sa posibleng maging epekto ng bagyong Opong. Department of Justice Chief, sinabing wala pang state witness sa DPWH probe. Ilang DPWH officials at Diskaya couple kinokonsiderang protected witnesses. Pagdinig sa Kamara sa flood control anomalies, suspendido. COA at CHR kapwa na dagdagan ng pondo para sa 2026. Sa ating balitang ibayong dagat, Gaza hospitals na overwhelmed sa bilang ng mga pasyente dahil sa mga pag-atake ng Israeli forces. Sa ating balitang kalakalan, mas magandang agricultural trade target sa pagitan ng Pilipinas at Turkey. Sa ating sports news, Pinay gymnast Maria Sofia Castillo Rivera, wagi ng 3 medalya mula sa kompetisyon sa Italy. Sa ating balitang kalusugan, yogurt, may mabuting dulot nga ba sa ating katawan, ating alamin. At sa ating showbiz balita, Hamilton film version mapapanood sa mga sinihan sa Pilipinas para sa 10th anniversary. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Sa ating ulat panahon, patuloy na nakaapekto ang Tropical Storm Opong na huling namataan 815 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Taglay nito ang hanging may lakas hanggang 105 kilometers per hour at kumikilos patimog kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Kasabay nito, nakaapekto rin ang habagat sa Luzon at kanlurang Visayas. Ayon sa Pag-asa, asahan ang paminsanang pag-ulan sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas. Sa Mindanao, mararanasan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan at pagkidlat dulot ng localized thunderstorms. Samantala, ang bagyong Nando na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ay huling namataan sa 900 kilometers kanluran ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang hanging may lakas hanggang 215 kilometers per hour at kumikilos pagkanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Samantala, sa oras na umabot sa water spilling level ang Ambuklaw Dama sa Bocod, Benguet, posibleng 3 gate ang buksan na maaaring makaapekto sa bahagi ng barangay Ambuklaw. Sa Binga Dam naman, 4 na gate ang maaaring buksan na maaaring makaapekto sa Dalupiri o Dalupirip
at Tinongdana, Itogon, Benguet. Sa Bulacan, isang gate sa Ipo Dam ang maaaring buksan na posibleng makaapekto sa Norzagaray, Angat, San Rafael, Bustos, Baliwag, Pulilan, Plaridel, Kalumpita, Paumbong at Hagonoy. Ang Magat Dam ay maaaring magbukas ng 3 gate kapag umabot sa 1,231 centimeters ang water spilling level na maaaring makaapekto sa ilang bayan sa Isabela at iba pang lugar sa Aurora at Ifugao, kabilang ang Ramona, San Mateo, Aurora, Cabatuan, Luna, Reyna, Mercedes, Burgos, Naguilian, Gamu at Alfonso Lista. Balita naman sa labas ng himpilan, DSWD nakahanda na sa posibleng epekto ng bagyong Opong. May report si Neil Miranda. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na nakahanda ang ahensya sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga pamilyang maapektuhan ng magiging epekto ng bagyong Opong na tatama sa bansa. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, sa ulat ng Disaster Response Operations Information Communication o DROMIC, mayroong mahigit 3.1 billion pesos standby funds at stockpiles ang Central Office. Ito ay kinabibilangan ng mahigit sa 2.5 milyong family food packs at non-food relief items na nakapreposisyon sa mga field offices sa buong bansa. Kanya ring tiniyak na may nakahanda ring financial assistance ang DSWD alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa datos ng DSWD, nasa 14,873 na pamilya o 46,628 na individual sa Region 1, 2, 3, 5, 6, 9 National Capital Region at Cordillera Administrative Region ang lumikas matapos hagupitin ng pinagsamang epekto ng bagyong Mirasol at Nando. Sa nasabing bilang, nasa 7,966 na mga pamilya o 23,937 na individual ang nanatili pa rin sa 459 na evacuation center. Mula sa Quezon City, ako si Neil Miranda ng DCME Radio TV. Network Balita Alas 4 Nationwide. Samantala, target ng Lawyers for Commuter Safety and Protection na magsampa ng civil case for damages laban sa mga opisyal ng gobyerno na umano'y sangkot sa maanumalyang flood control projects. Sa panayam ng DZME Radio TV, sinabi ni LCSP President Attorney Ariel Inton na hiwalay pa ito sa mga investigasyon ng Senado, Kongreso, NBI at DOJ. Ngayon, may mga nagtatanong kapag ka ba nagsampa kami nito, wala na yung criminal case. Hindi po. Yung criminal case na yon, tuloy yan. Criminally liable sila at they have to be prosecuted. Meron kaukulang civil liability doon sa mga criminal case. Yun nga po yung legal doctrine na you are civil. When you are criminally liable, you can also be civilly liable. Yan, meron nun. Pero yung civil case na ipa-file namin, hindi po related doon. Paliwanag ni Inton na civil case ang kanilang hakbang dahil maraming substandard at ghost projects particular sa Quezon City na nakaapekto sa mga residente. Dito sa Quezon City po, kung saan kami unang magsasampa, mismo ang aming pong mayora si Mayor Joy Belmonte, sinabi na niya na hindi nakipag-cooperate o hindi inanunsyo ang napakaraming dapat na flood control project na worth billions of pesos na dapat na solve natin to sa syudad. Pero nangyari, di ba? Puro mga ghost projects, gano'n. So the proximate cost noon, nung mga baha, ay ito nga mga ghost projects. Dagdag pa nito, may personal na epekto ang mga proyektong ito sa bawat pamilyang Pilipino dahil sa baha na nagdudulot ng pinsala at perwisyo sa pisikal at mental na kalagayan ng mga tao. But nobody will compensate for them. Even if we will be able to prosecute these people, nobody will, not even the government, will compensate them sa kanilang personal na damage. Yun po ang pinag-uhugutan namin ng kasong ifa-file namin. Bakit? Because every person, Article 19 sa Civil Code, every person in the performance of his duties should act with justice, good faith, and honesty. Yan ang tinig ni Attorney Ariel Inton, presidente ng Lawyers for Commuter Safety and Protection.
Sa nagpapatuloy pang balita sa labas ng himpilan, Remulla sinabing wala pang state witnesses sa DPWH anomaly. Ilang DPWH officials kagaya nina at sina Diskaya couple protected witnesses na. May report si Felix Laban. Binigyang diin ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa isang press conference sa DOJ na wala pang state witnesses sa kaso ng umano'y maanomalyang kinasasangkutan ng ilang dating opisyal ng DPWH. Ang mayroon pa lamang aniya ay mga protected witnesses. Kabilang na nga dito ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya at mga dating opisyal na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Ayon kay Remulla, magsusumiti siya ng liham sa Senado upang formal na ipabatid ang kanilang estado bilang testigo. Binigyang diin ng kalihim na mananatili pa rin may mga pananagutan sa batas ang mga ito kahit na nasa ilalim ng proteksyon ng gobyerno. Kasabay nito, kinumpirma ng DOJ na si Hernandez ay muli magsusuko naman ng kanyang sasakyan na Lamborghini ngayong hapon sa ICI bilang bagay pa rin na investigasyon. Git ni Remulla, ang lahat ng ari-arian at perang nagmula sa iligal na gawain ay dapat maibalik sa National Treasury upang mapakinabangan ng taong bayan. Mula sa Maynila, ako si Felix Laban, nagulat sa DZME 1530, ang Radyo TV. Network Balita Alas 4 Nationwide. Inirekomenda na rin ng National Bureau of Investigation sa Anti-Money Laundering Council o AMLC na patawan ng freeze order ang 11 air assets ni Ako Bicol Party List Representative Elizalde Zaldico. Tinatayang nasa $74.65 million ang kabuang halaga ng mga eroplano, kabilang ang $36 million Gulfstream 350 at $16 million Augusta Westland AW1399. Samantala ang Highton Construction and Development Corporation ni Christopher Coa, kapatid ng mambabatas, ay may $7.94 million na halaga ng air assets, kabilang ang $6.9 million Augusta A109E. Bahagi ito ng bago pagbawi sa umano'y ill-gotten assets kaugnay ng flood control project scandal. Una nang humiling ang DPWH sa AMLAC na i-freeze ang air assets na nakarehistro sa mga kumpanyang konektado sa magkapatid na COA. Sa nagpapatuloy pang balita, nais ni dating DPWH Bulacan engineer na si Bryce Hernandez na mapasama sa Witness Protection Program ayon sa kanyang abogado na si Raymond Fortuna. Umaasa si Hernandez na matutugunan ng Department of Justice o DOJ ang kanyang hiling, kapalit ang impormasyong hawak nito kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects. Nauna na nitong isinauli sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ang kanyang GMC Denali na nagkakahalaga ng 12 million pesos. Nakatakda rin sanang isauli ang 30 million pesos Lamborghini Urus, ngunit hindi natuloy dahil sa nawala ang susi. Patuloy namang nangangalap ng ebidensya ang PNP-CIDG sa bahay ng dating district engineer. Samantala, ayusin ang sistema at proseso sa loob ng Department of Public Works and Highways. Ito ang isa sa mga ipaprioridad ni Secretary Vince Dizon sa mga susunod na linggo. Aniya, hindi lamang tao ang problema sa ahensya, kundi pati na rin ang mismong sistema. Kailangan ayusin natin yung sistema at proseso sa DPWH. Kasi marami tayong nakikita ngayon na talagang hindi lang tao ang problema, kundi yung sistema na unfortunately nandito na sa DPWH for the last I don't know how many years, maybe even decades, no? So yun, ongoing tayo doon. Una nang sinabi ng kalihim na magsusumite ang DPWH sa AMLAC ng listahan ng mga sasakyang nakarehistro sa mga diskaya at iba pang opisyal na sangkot sa flood control anomalies bilang bahagi ng priority tasks ng ahensya. Kabilang dito sina dating DPWH Engineer Henry Alcantara, Bryce Erickson Hernandez, JP De Leon Mendoza, John Michael Ramos, Ernesto Galang, Lorenzo Pagtalunan, Norberto Santos, Jamie
Hernandez, Floralina Simbulan, Juanito Mendoza, Roberto Roque, Benedict Matawaran, Cristina del Rosario Pineda, Paul Jason Frondaduya, Merga Haron Caparasa Laus, Limuel Efraim, San Diego Roque, RK Domasiga, John Carlo Cayetano Francisco, Holo Maria Villafuerte Tayaw, Maria Roma Angelina Rimando, Mark Allen Villamor Arevalo, Sale Nicolas Santos, Robert Texon at mag-asawang Cesar Rowena Discaya at Pacifico Discaya II. Sa nagpapatuloy pang balita sa labas ng himpilan, Senator Lacson di kumbinsidong nagulat at walang alam si dating DPWH Secretary Bunoan sa mga anomalya sa flood control projects. Report mula kay Dang Garcia. Hindi kumbinsido si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson sa pahayag ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan na nasurpresa siya sa mga nabunyag na kalakaran kaugnay sa flood control projects. Binigyan din ni Lacson na bago naging kalihim ng DPWH Bunoan ay matagal na panahon itong naglingkod sa ahensya bago nagretiro noong 2010 bago naman muling naitalaga sa ahensya noong 2022. Sinabi ng senador na imposibleng sa isang head ng isang agency na nagmula rin mismo sa baba ay hindi nalalaman ang kalakaran sa kanilang tanggapan. Iginit ni Lacson na kung walang nalalaman sa nangyaring kabulustugan sa ahensya ay dalawa lamang ang implikasyon nito. Maaaring kasabwat o incompetent lamang ang namumuno. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Panfilo Lacson. Imposible rin para... Before that, he stayed for so many years, rising from the ranks. So alam niya yung nangyayari sa baba. And then he became Secretary of Public Works in 2022. To say na hindi niya namomonitor, dalawa lang implication. It's either kasabwat ka or incompetent ka. Diba? Kasi kung pinull out ka from outside, bigla ka ng secretary, pwedeng napalusutan. Imposible rin para kay Lacson na ngayon lang nangyayari ang irregularidad sa mga proyekto at sa halip ay ngayon lang ito nabuko pero matagal ng panahon ito nangyayari. Mula sa Senado, ako si Dang Samson Garcia para sa DZME Radyo TV. Network Balita Alas 4 Nationwide. Balita pa rin sa labas ng himpilan na Committee on Ethics. Itutuloy ang pagpapanagot sa mga kongresistang sabit sa flood control anomalies. May detalye sa balita si Ed Sarto. Hindi mahihinto ang pagpapanagot ng Kamara sa mga miyembro nito na natadawit sa manumalyang flood control projects. Ayon kay Congressman Terry Ridon, co-chairman ng House Infracom, ang investigasyon lamang ng 3 komite ang pansamantalang itinitigil. Nasa kamay ngayon ng House Committee on Ethics and Privileges ang bola para sa mga reklamo o sa reklamo ni nabotas Congressman Toby Tiangco laban kay Congressman Zaldico na dating chairman ng Committee on Appropriations. Konektado niya ang kaso ni Co sa maanumalyang flood control project matapos itong idawit ni former Bulacan 1st Engineering District Henry Alcantara na tumatanggap ng kickback sa proyekto. Bahala na rin naman ang komite kung meron pang ibang madadamay na kasapi ng Kamara at iimbestigahan din nito. Wala sa Kamara, Ed Sarto nag-uulat para sa DZME Radyo TV. Network Balita Alas 4 Nationwide. Maraming salamat Ed Sarto. Ikinalungkot naman ng Malacanang ang isiniwalat ni dating DPWH Assistant Engineer Bryce Hernandez sa Senate Blue Ribbon Committee kahapon na lahat ng infrastructure projects ng Bulacan 1st District ay sinadyang gawing substandard. Sa press briefing, sinabi ni PCO Undersecretary Attorney Claire Castro na hindi lamang si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang malulungkot sa ganitong pang-aabuso dahil ang mga proyekto na dapat ay para sa ikagiginhawa ng taong bayan ay pinagsamantalahan ng mga sangkot sa flood control anomalies. Unang-una po nakakalungkot na malaman yan. Hindi lamang po ang Pangulo ang malulungkot, lahat po tayong taong bayan ay malulungkot po sa nakita at nasabing ganyan na kumbaga itong mga proyektong to ay para sa kalahatan, para sa ikagiginhawa ng mga kababayan natin. Pero ang mga gumiginhawa ay yung mga tao lamang na siyang nagpapayaman. Nitong Martes, ibinunyag ni Hernandez na hindi nasusunod ang mga eksaktong plano sa mga proyekto at tinataasan pa ang halaga ng mga materyales upang mas malaki
ang porsyentong nakukuha bilang kickback. Sinabi rin ng dating DPWH engineer na hindi lamang flood control projects ang apektado kundi pati na rin ang mga gusali, kalsada at classroom sa kanilang lalawigan. Kinumpirma naman ni Bicol Saro Party List at Infracom Co-Chairman Terry Ridon na ang pagsuspindi ng pagdiniga sa flood control anomalies sa Kamara. Ayon kay Ridon, layunin nito na bigyang daan ang full swing investigations ng Independent Commission for Infrastructure. Ngayong hapon, personal natutungo si House Speaker Faustino Boji D. III sa ICI upang i-turn over ang transcripts ng dalawang nagdaang Infracom hearings kasama ang mga dokumento. Proud naman si Ridon na sa dalawang hearing naungkat ang mahahalagang detalye ng anomalya sa flood control na naging daan para mag-resign ng ilang opisyal ng Philippine Construction Accreditation Board o PCAB. Lumabas din sa Infracom ang tambak na pera sa Bulacan Engineering District, pati ang kita ng mga diskaya mula sa kontratang nakuha mula 2016 hanggang 2025. Inumpisahan naman na ng Office of the Ombudsman ang fact-finding investigation sa reports na isang construction company na iniugnay sa misis ni Commission on Audit o COA Commissioner ang nakakuha ng kontrata sa flood control projects ng gobyerno. Ibinunyag ito ni Quezon 4 District Representative Keith Maika Tana sa House Plenary kung saan tinatalakay ngayon ang proposed 2026 budget para sa Office of the Ombudsman. Batay sa sworn affidavit na isinumite ni dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara, hinihingi ni Lipana ang listahan ng flood control projects sa lalawigan noong 2022 at inserted projects na 500 million pesos noong 2023, 400 million pesos noong 2024 at 500 million pesos ngayong 2025. Una nang napaulat na isang construction company na iniugnay sa asawa ni Lipana ang umano'y nakakuha ng 200 million pesos na halaga ng flood control projects mula sa Department of Public Works and Highways batay sa datos ng pamahalaan. Si Marilu Laurio Lipana, may bahay ng COA Commissioner, ang presidente at general manager ng Olympus Mining and Builders Group Philippines Corporation base sa iba't ibang dokumento mula sa DPWH. Nauna nang inihayag ni mamamayang liberal Party List Representative Laila de Lima na maaaring simulan ng mga mambabatas ang impeachment proceedings laban kay Lipana dahil sa pagkakadawit ng misis nito sa flood control projects. Binawi na ng Office of the Ombudsman na ang preventive suspension kay Government Service Insurance System President Jose Arnulfo Wica Veloso kaugnay ng questionableng 1.4 billion pesos na transaksyon sa Alt Energy Holdings Corporation. July 11 nang ipataw ng Ombudsman ang 6 na buwang suspensyon laban kay Veloso at 6 na iba pa kabilang sina Michael Praxedes, Jason Tenga, Aaron Samuel Chan, Mary Abigail Cruz Francisco, Jamie Leon Warren at Alfredo Pablo. Batay sa order ng Ombudsman, lumitaw na hindi sapat ang ground para paniwala ang maaapektuhan ng pananatili ng mga opisyal sa opisina ang investigasyon na inihain laban sa kanila. Ikinatuwa naman ni Veloso ang order sa pagsasabing pagkilala ito sa kanyang profesionalismo at integridad na kanyang iniingatan. Una nang inihayag ng Ombudsman na ang naturang transaksyon ay labag sa 2022 GSIS Investment Policy Guidelines. Sa nagpapatuloy pang balita sa labas ng impilan, pondo ng COA at CHR kapwa na dagdagan para sa 2026. Report mula sa nagbabalik na si Ed Sarto. Kabilang ang Commission on Audit o COA at Commission on Human Rights o CHR sa mga nabiyayaan mula sa tinapyas na pondo mula sa Department of Public Works and Highways. Ayon kay Parañaque 2nd District Representative Brian Yamsuan, isa sa miyembro ng Budget Amendments Review Subcommittee o BARC, ang naidagdag na pondo ay mula sa 255 billion pesong pondo na nakalaan sana sa flood control projects sa DPWH. Sa ilalim ng 2026 General Appropriations Bill o GAB, 166.88 million pesos ang madaragdag sa alokasyon ng Commission on Audit, habang 85.86 million naman ang madaragdag sa CHR.
Sinabi ni Yamsua na nais nilang mapalakas ang transparency at accountability sa gobyerno, gayon din ang pagtiyak sa pagrespeto sa karapatang pantao. Sa nadagdag na budget sa COA, magagawa na nito ang digital transformation at technology-driven accounting system na pantay o kinikilala ng international standards na ang layunin ay sugpuin ang irregularidad sa mga pandaraya sa transaksyon. Habang sa CHR naman ay ang pagpapaigting sa Financial Assistance Program para sa mga biktima ng human rights at pagpapalakas ng Human Rights Protection Office. Mula sa Kamara, Ed Sarto nag-uulat para sa DZME Radio TV. Maraming salamat, Ed Sarto. Samantala, oras sa Pilipinas, 28 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at ang oras na yan, hatid sa atin ng Pagkur. Narito ang paalala at magandang balita mula po sa Pagcor. Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng iligal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinglang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Balitang Ibayong Dagat. Nalubog sa krisis ang isa sa natitirang gumaganang ospital sa Gaza City dahil sa dagsa ng mga biktima ng Israeli strikes. Ayon sa mga doktor, kulang na sa anesthesia at gamot kaya't napipilitang magsagawa ng operasyon sa mababang kalidad na kondisyon. Isang Australian medic sa Al-Shifa Hospital ang nagsabing halos araw-araw ay nagkakaroon ng mass casualty event. Nasa 500 metro na lamang ang layo ng Israeli troops mula sa ospital habang pinalalawak ang ground offensive laban sa Hamas. Patuloy din ang airstrikes, artillery at drone attacks na nagdudulot ng malawakang paglikas ng mga Palestinian. Balitang Kalakalan. Mas magandang agricultural trade ang inaasahan sa pagitan ng Turkey at Pilipinas kasunod ng trade mission na dinaluhan ng mga miyembro ng Turkey Exporters Assembly o TIM at ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI sa Makati City. Sa sidelines ng event, sinabi ni Turkey Ambassador to the Philippines Niyazi Evren Akyol na mas maraming poultry products ang kanilang i-export sa Pilipinas habang inaasahan nila ang mas mataas na volume ng fresh at dried fruit mula sa bansa. Anya nakikipag-ugnayan sila sa Department of Agriculture para sa kinakailangang procedures. Idinagdag ni Akyol na ikinukonsidera rin nila na magluwas ng defense equipment sa Pilipinas. Batay sa tala ng TIM, umabot sa $140 million ang exports ng Turkey sa Pilipinas noong 2024 habang ang imports ay nasa $254 million. Balitang Sports. Nagpakita ng mahusay na performance ang Italy-based Filipina gymnast na si Maria Sofia Castillo Rivera sa 3rd Rhythmic Gymnastics Trial Regional Competition sa Turin, Italy. Nasungkit ni Rivera ang 2 gold medals para sa all-around at free hands events at isang silver medal para sa hoop routine. Iniugnay naman ng ina ni Sofia na si Venus ang tagumpay ng kanyang 11 taong gulang na anak sa disiplina, dedikasyon at matatag na support
system. Isinilang at lumaki si Sofia sa Turin, subalit nagsimula ang kanyang gymnastics journey sa Lipa, Batangas sa edad na 5 sa pamamagitan ng grassroots program. Balitang kalusugan. Ang yogurt ay gawa sa gatas at may taglay na good bacteria na lactobacilli. Ito ay mayaman sa protina, carbohydrates, fats, calcium para sa buto, potassium para sa energy at vitamin B para sa ugat at stress. Nakababawas ito ng sakit mula sa singaw at nagpapalakas ng immune system. Ayon sa mga nutritionist, mas mainam ang low-fat yogurt kumpara sa ice cream o full cream milk dahil may 100 calories lamang ito kada cup na mainam para sa pagpapapayat. Balitang showbiz. Magkakaroon ng limited showing sa Pilipinas ang film version ng Broadway hit na Hamilton bilang pagdiriwang sa ika-10 anibersaryo ng produksyon. Inanunsyo ng Walt Disney Studios na magsisimula ang one-week special screenings sa mahigit 50 sinihan nationwide simula October 1. Una na itong ipinalabas sa US, Canada at Puerto Rico. Ang film version ay naitala sa Richard Rogers Theater noong 2016 kasama ang original cast na pinangunahan ni Lin-Manuel Miranda, Leslie Odom Jr., David Diggs at Renee Elise Goldsberry. Ikikwento rito ang pag-usbong ng United States sa pamamagitan ng mga karakter sa paligid ni Founding Father Alexander Hamilton gamit ang kombinasyon ng hip-hop, jazz, R&B at Broadway music. Network Balita Alas 4 Nationwide. Muli na po nating balikan ang ating mga headlines. DSWD nakahanda na sa posibleng maging epekto ng bagyong Opong. DOJ Chief sinabing wala pang state witness sa DPWH probe. Ilang DPWH officials at Diskaya couple ikinukonsiderang protected witnesses. Pagdinig sa Kamara sa flood control anomalies, suspendido. COA at CHR kapwa nadagdagan ang pondo para sa 2026. Balita sa ibayong dagat, Gaza hospitals na overwhelmed sa bilang ng mga pasyente dahil sa mga pag-atake ng Israeli forces. Sa ating balitang kalakalan, mas magandang agricultural trade target sa pagitan ng Pilipinas at Turkey. Sa ating sports news, Pinay gymnast Maria Sofia Castillo Rivera wagi ng 3 medalya mula sa kompetisyon sa Italy. Sa ating balitang kalusugan, ating nalaman na ang yogurt ay may mabuting dulot sa ating katawan. At sa ating showbiz balita, Hamilton filmed version mapapanood sa mga sinehan sa Pilipinas para sa 10th anniversary. At yan na po ang naging kalipunan ng ating mga balita sa hapon na ito. Sa ngalan po ng aming mga nakasama sa loob at labas ng News and Information Center, sa pangunguna po ng newsroom writers at Radyo Uno reporters. Mula sa bulwagang balitaan ng DZME Radyo TV, kami po ang inyong naging tagapagbalita. Ako po si Judea Bernardo. At ako naman po si Fremi Belamala. Ang oras po natin alas 4:35 na ng hapon. Dekalibreng pagbabalita mula sa DZME 1530. Una sa kanan ang himpilang may paninindigan kasama ang Like Radio News FM station nationwide. Capital Broadcasting Center. Network Balita Nationwide.